Naiukit sa bayan ng Mabalacat ang isa sa makukulay na kasaysayan ng iglesia dahil dito matatagpuan ang isa sa mga unang bunga ng masiglang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ating muling tuklasin ang kasaysayan at ating balikan ang pagsisimula at pag-unlad ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Mabalacat City. Nagsimula po ang lokal 1932, doon po sa bahay po ni Kabonggay. Doon sa unang bahay po ng pinagsasambahan noon. Pagkatapos po ay nagpalipat-lipat. Pero nadatnan ko na po yung sa Santa Ines. Naging lokal ang Mabalacat, yun na nga, 1932. Natatanda ko sa mga bahay ng Yalong at saka sa bahay ng Alyanegi. Bahay lang po. Bahay lang. Pagkatapos nabili na yung iglesia yan niya, yung lote na yun. Tapos pinagawa ng kapilya. Yung dating kapilya po ay maliit lang. Yun ay parang barangay chapel. Papahaba siya. Hindi na napahaba. Para lang isang saka isang maliit na gate. Ang pagkagawa ng kapilya, ano rin ano rin siya, konkreto rin. Semi-concrete rin. Naglalamaan lang ng murang 150. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagbunga ang lokal ng marami pang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pebrero 13 ng taong 1970, nang mga siwa sa lokal ng Mabalacat ang kapatid na Eranio G. Manalo. Pinagtibay ng dating tagapamahalang pangkalahatan sa araw na ito ang pagbili ng mas malaking lupa na matatagpuan sa MacArthur Highway, Barangay San Francisco, Mabalacat. Ang 1,477 metro kwadradong lupa na ito ay nabili sa halagang 38,000 kay Dr. Primo David. Enero ng taong 1989 ay sinimulang itayo ang 835-seater na kapilya. Ika-19 ng Setyembre sa sumunod na taon ay natapos ang pagtatayo ng bagong gusaling sambahan at noong ika-29 naman ay ginanap ang unang pagsamba na pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Dito itinalaga sa Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Mabalacat. Ngunit mahigit 8 buwan pa lamang ang nakakalipas nang maitayo at maitalaga ang gusaling sambahan ay pumutok ang bulkang Pinatubo. Bumuga ang malaking asphalt. Natabo na lahat ng bahay na Mabalacat. Puro buhangin po noon yung compound. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 4 o 5 truck yung inalis na buhangin dito. Isa sa mga pinaka-naapektuhan sa kalamidad na ito ay ang bayan ng Mabalacat. Nagdulot ito ng mayat-mayang paglindol at matinding pagbagsak ng ashfall sa lokasyon kung saan nakatayo ang kapilya. Mabuti na lang, pinahiram kami ng fire truck ng bayan Mabalacat. Nailigtas namin yung kapilya sa disgrasya kasi. Pagdili namin dito sa mga bubong na kapilya. Hindi na wala yung pagsamba, pero pagsamba. Kahit nalibilin doon. Naranasan namin yung hirap. Pero yung mga kapatid, nagbuhan dito. Ginawang kanlungan yung kapilya. Kung pakiramdam namin, mas ligtas kami na pag nasa loob ng kapilya. Kahit anong mangyari, kahit na lumindol man o ano man dumating sa kapaligiran, nasa loob ka ng kapilya. Sa awa at tulong ng Diyos, hindi nagawang magapi ng kalamidad ang mga kapatid sa lokal ng Mabalacat. Matapos makabangon mula sa bigat ng pagsubok na dala ng lahat, patuloy ang paglago ng pananampalataya. Nakapagbunga ng mas marami pang kaanib at nakahikayat ng mga karagdagang may tungkulin na mangangalaga at magsisino sa banal na kawan.
paglipas ng panahon, ang lokal ng Mabalacat City ay hindi nagpaiwan sa napakalakas na gawain ng iglesia. Dahil na nga sa hindi mapigil ang pagdami ng kaanib, ang lokal ng Mabalacat City ay nakapagbunga na ng 2 bagong lokal, ang lokal ng Mawake at ang lokal ng Northville. Maging ang San Martin Extension at 2 karagdagang dako ng pagsamba sa Marcos Village at sa Dungan, Tabun. Dumaan man sa maraming pagsubok, idagdag pa ang kamakailan lang na nagdaang pandemya, ay namamalaging matatag at matibay sa pagtitiwala sa Diyos ang mga kaanib sa lokal ng Mabalacat City. Ngayong ika-94 taon ng anibersaryo ng lokal, ating ipagdiwang ang mga taong nagdaan na nanatiling matatag ang pananampalataya ng bawat isa upang magdulot ng higit pang kapurihan sa ating Ama.